Akala nila ba kainin ko na sila oh. Nagkukumpula na doon sa area na yon. Di muna tayo magpapakain kasi lilinisin natin yung filtration system. Kaya it's a prank! Expected na kasi nila pag ganitong time tayo pumunta, feeding time na. Pero yung gagawin natin ngayon ay maglinis ng filtration. Pero tip lang kahabi, kung gagawin nyo yung paglilinis ng filtration system ay gawin nyo po ito sa umaga. Kasi pag sa tanghali na katulad nito, sobrang init na ng panahon, kaya mas safe kung sa umaga natin to gagawin. Kaya napakahalaga din talaga na tama yung lalim ng ating koi pan, 3 feet pababa para di masyadong maepektuhan yung temperature ng pan. Ngayon kahabi, ito lang kasi yung time na vacant tayo. Pero kung kaya naman ugaliin talaga na morning natin gagawin yung paglinis na filtration system. 3 weeks na natin di nalilinis yung ating filtration system. Nung unang week ay nagkasakit po tayo. Tapos yung pangalawa, Holy Week. Kaya ngayon pwede natin gawin. Nag-set up na rin tayo doon ng payong para di masyadong mainit pag nabomba na tayo mamaya. Medyo malayo din, diba? Nung una, hinahakot pa nga natin yan gamit ng timba. Mabuti na lang ngayon, meron na tayong hose. Kaya mas napadali nito yung trabaho natin. Sa mga kahabi po natin na ngayon pala nakapanood ng ating video, ito po yung dahilan kung bakit malinis yung ating koi pan. Dito po yung ating filtration system. DIY lang po itong ginawa natin. Tapos ito po ay gamit ng sirang refrigerator. Dalawa po siya, mechanical, tapos itong biological filter chamber. Ano po ba yun? Itong mechanical, dito po napupunta o dito po sinasala yung mga solid waste ng ating mga alaga isda, yung hindi po na ubos na pagkain, yung mga poop or yung mga lumot na napupunta sa ating pan. Dito po siya nasasala, kaya sobrang dumi po nitong ayan, mechanical chamber po natin. Pero pagpasok naman dito sa pipe na to, ito po yung input ng tubig papunta naman dito sa biological filter chamber. Ito po yung housing ng mga beneficial bacteria na nagkukonsume ng mga harmful chemicals kagaya ng ammonia, para pagbalik dito sa ating pan ay malinis na po yung tubig at yan po dumadaan sa ating spillway. Kakahingal ma-explain, kaya share mo naman. Kaya sa mga kahabi natin na nagtatanong kung kailangan po ba ng filtration system, kita nyo yung mga dumi na yan. Kung di yan natanggal sa ating koi pan, ay delikado yung ating mga alaga isda. Kaya kung mag-aalaga ka ng koi, make sure na meron kang pan at filtration system bago ka bumili ng isda. Yung iba kasi bumibili na ng isda, wala pang pan. Kaya pag namatay yung isda, bumabalik sa seller. Bakit namatay yung isda ko? Siguro may sakit yung isdang binigay sa akin kaya namatay. Pangit talaga ng seller na yun. Scam. Ops. Di ko sinabi ikaw, wag kang magre-react. Balik na lang tayo dun sa filtration. So, ayan, ito yung kondisyon ng ating mechanical chamber ngayon. Ganito siya kadumi. Para makita nyo yung after mamaya. Pero, walang dumi na pumapasok dyan, oh. Napaka-importante niyan. Yan po kasi yung input ng tubig papunta sa ating biological filter chamber. So, ayan, linisin na natin to. Ito yung water pump na gamit natin. Pareha PB12,000 pero nakaset lang siya sa 60 watts which is 11,000 liters per hour. Kaya kung gusto mong bumili nito, meron po tayong link dyan. So, patayin po muna natin. Yung naka-off na yung pump natin. Pero hayaan nyo lang naka-on yung aeration para may water movement pa din. Grabe talaga yung dumi nito. Tanggalin ko muna to. Ito yung fiber fill na foam natin, oh. Diyan ka na muna. Grabe yung lumot sa ating koi pan, no? Ayan. Wash natin lahat. Yun, no? So, linisin ko na po muna lahat. Ito. Yun, no? Mas maganda to guys kung may power washer kayo. Mas mabilis. Pero itong filter brush, ang gandahan ito, mabilis lang itong linisin. You know? Grabe talaga. Napaganda talaga guys pag tama yung system ninyo kasi mabilis lang ninyong malilinis tapos napaka-effective. Grabe, no? Dumi na dyan, oh. Pero dito wala pa rin nakakapasok. Eto guys, first wash natin. Grabe yung dumi, oh. Yun. Wash pa natin ulit. Yan, imagine.
Kaya pag gumawa tayo ng filtration, make sure natin na effective para dito sa ating setup, para di tayo mahirapan para sa quality ng tubig ng ating koi pond. Sa lahat ng mga design natin na filtration, ito yung pinaka okay so far sa akin. Kaya dito tayo nag-stay sa ganitong setup. Nag-settle kasi talaga dito sa mga filter chamber natin yung mga dumi, kaya di na siya bumabalik dun sa pond. So ito kahabi, tapos ko nalinisin yung mga filter media natin, tapos yung filter box din, pakita ko sa inyo. Ito yung mga filter brush natin, ayan, malinis na. Pero sa tingin ko kailangan na natin palitan to filter brush na to, kailangan natin tong pag-retirein kasi ito pa yung ginamit natin ever since nung paggawa natin ng filter. Kaya ito, medyo madumi na at natatanggal na yung mga ganito niya. Yan, yung iba tinapon ko na, pero ito kaya pa naman habang nag-order pa tayo ng filter brush para maipalit natin dyan. Tapos dito naman malinis na yung ating filter chamber, ayan. So kailangan talaga natin itong linisin once a week para di ganun kadami yung dumi, para mas mabilis ding linisin. Tapos dito naman sa ating pond, yan, 30% na yung nabawas sa tubig. So mga 50 or 40% yung water change natin ngayon. So ngayon balik ko na po muna yung mga filter media. Eto guys, at nalagyan na natin yung mga filter brush. At ayan, ang linis na niya, no? Linis talaga natin. Yan. Dito rin. Tapos dito natin ilalagay yung fiber fill na foam. At ayan, complete na yung setup natin. May fiber fill na foam na tayo. First layer. Ayan. So, panda rin na natin yung pump. Yun. Pereha PB12,000. Yung link nito nasa video natin dito sa YT channel. Ayun. Yan, kagandahan itong foam na to guys, oh. Talaga nasala niya yung mga maliliit na dumi, kaya pag bagsak dito malinis na yung tubig. Ito yung kailangan natin i-maintain palagi para di gaano madumi itong filter natin. Hindi nga lang natin to na-maintain ng mga nakaraang araw kaya nagkaganon, pero ngayon kailangan natin to i-maintain. Yan. So, yan guys, 50 to 40% yung bawas natin dito sa ating koi pond, which is okay naman kasi 3 linggo na tayo hindi nakapag water change. Magbobomba na tayo ng tubig. So, ito na yung pinaka nakakapagod na part, yung pagbomba ng tubig para mag water change or makapaglinis tayo ng filter dito. So, yan, kung nakagripo ka guys, sipagan mo yung paglilinis. Ito guys, naka-function na ulit yung ating filtration. Maganda guys kung yung spillway ninyo tataasan nyo yung level. Ganda. Nilagay na kasi natin dito, pinatong natin. Pero kung tataasan nyo, ganyan yung bagsak ng tubig, oh. Ganda, no? More dissolved oxygen. So kung gusto nyo gumawa din ito, may complete video tayo ng pagka-setup po nyan. Pipe lang po yung gamit natin dyan. Medyo matagal-tagal na bombahan to. So ito kahabi, na-setup ko na yung hose natin papunta dun sa poso. Ito yung setup natin dito. Meron tayong drum, tapos may pump at itong hose, may extension tayo. Bubomba lang tayo dito ng tubig. Yan, tapos on natin to at higop na yung tubig. You know, bilis. Yan. Ganyan lang yung ginawa nating setup para mabilis tayo makapag water change o makadagdag ng tubig. So yun, balikan ko kayo pag natapos na tayo magbomba ng tubig. So ito mga kahabi, tapos na po tayo magbomba ng tubig. At ayan po yung mga isda natin. Patayin ko na po muna yan kasi medyo maingay, kaya yan, patayin na po muna natin. So kung mapapansin nyo yung kulay ng tubig, medyo may pagka bluish siya. Ganyan po talaga yung itsura pag medyo madami tayong inalit na tubig. Kung mapapansin nyo din, yung old na tubig natin dito parang nag-yellow na din siya. Kaya kailangan na din talagang i-water change ng 50% para maging ganyan ulit kaganda yung tubig. So bukas na natin to para malinis na. Ayan. Goods na. Function na ulit itong ating filtration. Yun lang talaga yung pinakamahirap na part nitong pag-water change natin, yung pagbomba ng tubig. 2 tons mahigit na tubig yung binubomba natin para mag 50% water change tayo dito sa ating koi pond. Pero, ayan, kita nyo naman,
So yun lang mga kahabi, maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Fish out.